Patay na rin ang ex-boyfriend ng freelance model na si Gina Lima na nasawi rin po yung kamakailan dahil sa cardiorespiratory distress. At kanina nga natagpuan ang lalaki sa parehong bahay kung saan nakita rin ang bangkay ng kanyang ex-girlfriend. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, medyo masalimuot, no? Ano bang nangyari dyan? Yun nga Alex, no, 3 araw matapos nga pumanaw itong freelance model na si Gina Lima ay natagpuan din na patay itong kanyang ex-boyfriend na si Ronquillo. Pero git ng otoridad Alex, hindi naman daw itinuturing na suspect sa kaso itong si Ronquillo kundi isang witness doon sa nangyaring insidente. Bandang alas 7 ng umaga kanina nang matagpuan na wala ng buhay si Ivan Ronquillo, ang ex-boyfriend ng pumanaw na freelance model na si Gina Lima. Nakita ang labi ni Ronquillo sa labas ng kanilang bahay sa barangay Apolonio Samson kung saan dinamatay ang dating kasintahan noong linggo. Ngayon, based doon sa witness, so sa pinsan niya, nakita pa siyang naglakad ng mga 2 a.m. kaninang umaga. Tapos mga 7 a.m. Nakita ng tenant na may nakalambitin nga doon. So, nireport niya sa tatay niya. Nung nakita ng tatay, na-identify niya na anak niya nga. So, tinawag niya yung barangay para tumulong at tinakbo agad nila sa Quezon City General Hospital. Ayon sa QCPD, inimbitahan pa raw nila si Ronquillo sa kanilang opisina, pero hindi bilang suspect, kundi bilang witness sa pagkamatay ng kanyang ex-girlfriend. Siya kasi ang huling nakasama nito at naghatid sa ospital nang matagpo ang walang buhay noong linggo ng gabi. According po sa social media exploitation natin, mayroon siyang post doon na mahal na mahal kita, susunod ako sa iyo at walang makapigil sa ating pagmamahalan. Sinisilip din ng otoridad ang posibilidad na nabuli ang suspect dahil sa mga natatanggap na bashing at paninisi sa pagkamatay ni Gina Lima. Pero gate ng otoridad, walang nakitang palatandaan na sinaktan ng biktima, base na rin sa autopsy report. According po dito sa medical or legal certification, ang findings po ng autopsy is presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion and congested lungs. Non-fatal, yung mga nakita pong pasa doon sa hita niya is hindi po yun fatal. So kailangan antayin din po natin yung resulta ng toxicology examination para doon sa iba pang cause of death. Inaalam na ng QCPD kung posibleng may kaugnayan sa paggamit ng ilegal na droga ang pagkamatay ng biktima. May mga na-recover daw kasing tableta at marijuana kush sa kwarto kung saan ito namatay. Alex, patuloy pa rin hinihintay ngayon ng QCPD yung resulta nitong ginawang toxicology examination doon sa labi ni Gina Lima para malaman kung may kaugnayan nga ba talaga doon sa substance abuse yung dahilan ng pagkamatay nito. Alex. Okay, Mar, doon sa post ni Ivan Ronquillo sa kanyang Facebook ba yun? O social media account, bago siya namatay, meron siyang binabanggit na pangalan dun eh. Yun rin ba iniimbestiga na? Well, Alex, sa lahat ng anggulo ngayon ay sinisilip nitong Quezon City Police District. Pero, Alex, gumawa na ng waiver yung tatay nitong si Ivan Ronquillo na wag nang i-pursue yung investigation ng mga otoridad dahil naniniwala siya na doon sa dahilan nung pagkamatay ng kanyang anak. At pero sa kabila niyan, sinabi ng QCPD na hindi pwedeng itigil yung investigasyon, magsasagawa pa rin sila ng kanilang pagsisiyasat para malaman talaga yung naging sanhi nitong si pagkamatay ni Ivan. Oo. Alex. Yung bang si Ivan may dugong banyaga ba yan? Alex, ang tatay niya isang Pilipino, hindi lang natin alam, no. Itong Ronquillo naman, surname niya tunog Pinoy naman, no. Alex. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin sa Kampo Grame.